Naaalala niyo ba si David? Ang pagkakasala niya kay Bathsheba ay gabi nangyari. Kaya maraming pagkakataon po sa Biblia, ang gabi ay larawan ng temptation, ng testing, ng sorrow, ng waiting, at spiritual battles. Kung naalala niyo, di ba, si Jesus kasama yung mga disciples niya, natutulog sila. Sabi ni Jesus, gising kayo, kailangan manalangin kayo. At sa atin namang question number 3, mga kapatid, ano ang pinapakita ng pakikipagbuno ni Jacob sa Diyos buong gabi? Alam nyo, isa ito sa pinakamisteryosong tagpo sa Biblia, sa Genesis chapter 32 verse 24, di ba? Nakipagbuno si Jacob sa isang lalaki hanggang mag-uumaga. Kung mapapansin natin, mga kapatid, hindi si Jacob yung nag-initiate ng wrestling match, tama, kundi yung lalaki. At gabi ito nangyari. Ang gabi ay madalas na simbolo ng fear, anxiety, confusion at spiritual struggle. Di ba pag gabi talagang tahimik, lalo na pag mag-isa ka. Pero yung isip mo sobrang ingay. Yun bang parang, Lord, parang hindi ko na yata nakikita ang pagkilos mo sa buhay ko Lord, hindi ko na yata nakikita na may ginagawa ka. So parang ganito yung sitwasyon ni Jacob. He was afraid, overwhelmed, pressured. Kinabukasan, hindi niya alam kung reconciliation o revenge ang haharapin niya kay Esau. Parang tayo rin yan minsan, mga kapatid. Sa umaga, busy tayo, di ba? May mga kasama tayo Pero sa gabi, kapag mag-isa ka, doon pumapasok ang mga fear, yung worries, anxieties, and what ifs. Lord, what if hindi ako makagraduate? Lord, what if hindi maayos na yung pamilya ko? Lord, what if pawalan ako ng trabaho? Lord, what if hindi ako gumaling? Ang dami nating what if sa buhay, mga kapatid. At alam nyo, kadalasan, sa gabi, doon din umaatake ang kaaway. Because the enemy loves to plant seeds of doubt in moments of isolation. Hindi naman niya kayang baguhin ang pangako ng Diyos, pero susubukan niyang palabasin na hindi ito mangyayari. Kaya napakahalaga ng Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart, for everything you do flows from it. Hindi lahat na pumapasok sa isip mo, kapatid, ay dapat mong paniwalaan. May mga thoughts na kailangan nating i-reject, isuko kay Kristo. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, dapat nating i-take captive ang every thought and make it obedient to Christ. Lalo na kapag pagdududa na po yung nasa isip nyo, huwag nyo pong i-entertain, because our mind is a battlefield. Minsan hindi naman po talaga problema ang sitwasyon, kundi ang interpretation ng isip natin sa sitwasyon. Naaalala nyo ba si David? Ang pagkakasala niya kay Bathsheba ay gabi nangyari. Kaya maraming pagkakataon po sa Biblia, ang gabi ay larawan ng temptation, ng testing, ng sorrow, ng waiting, at spiritual battles. Kung naalala nyo, di ba, si Jesus kasama yung mga disciples niya, natutulog sila. Sabi ni Jesus, gising kayo, kailangan manalangin kayo. Sabi nga, di ba, dapat na maging pagmatsyag tayo kasi ang diablo ay talaga umaaligid at naghahanap ng malalapa. Kaya for our second point tonight, mga kapatid, una, fullness of faith. Pangalawa, pakitype na po sa comments, fullness and surrender. Fullness and surrender. Alam mo, mga kapatid, ang word na surrender, may negative connotation nito. Alam ko, familiar na kayo dito. Kasi ang surrender ay para bang talunan ka, parang sumuko ka. At sino ba naman ang gustong sumuko kapag gusto natin manalo palagi? Si Jacob, mga kapatid, fighter buong buhay niya. Palaban talaga siya, no? Parang wala sa vocabulary niya na ang word na surrender. Pero sa kingdom ni Lord, mga kapatid, ang surrender is not losing the fight. It's releasing control to God. Ito yung moment na sasabihin mo, Lord, hindi ko na po kayang dalhin lahat itong mag-isa. Yun po yung surrender, no? Lord, hindi ko pa kontrolado lahat. Lord, alam ko mas mataas ang kaisipan mo kaysa kaisipan ko. Lord, pinagkakatiwala ko na sa'yo lahat ito. At doon nagsisimula ang tunay na surrender. Because God cannot fill you kapag puno ka pa sa sarili mo. Pero may ginawa ang Diyos kay Jacob. Binali ni Lord ang control spirit ni Jacob. Alam nyo,
mga kapatid, I was wondering, ano kaya ang naging first reaction ni Jacob nung bigla na lang may nakipagbuno sa kanya sa gitna ng gabi? Kung tayo yun, baka magulat, matakot, o tatakbo tayo. O, sino to? Pero imagine niyo po si Jacob, mentally exhausted, emotionally drained, at may kinatatakutang iso kinabukasan. Alam naman natin kapag pagod ang isip, apektado ang katawan, di ba? Kapag may sakit nga tayo, hindi nakakakilos. Kapag mabigat ang dinadala emotionally, bumababa rin yung lakas natin physically. Pero interestingly, habang tumatagal yung laban nila, may realization si Jacob na hindi ordinaryong tao itong kaharap ko. Diba? Many scholars describe this as Christ theophany, or a divine manifestation of God Himself. Si Jesus Himself po yung kaharap at kabunuan ni Jacob. Sa Old Testament po mga kapatid, nandun na si Jesus. He is the angel of the Lord. Kaya nung gabi ng wrestling na yun, hindi lang ito bastang laban, no? Hindi lang basta ito tao ang kausap ni Jacob. It was a divine encounter. Kaya yung laban na akala ni Jacob physical lang, naging spiritual revelation na pala ito. Dahil Diyos mismo ang kasama niya sa gabing yun. Kaya imbis na bumitaw siya, lalo siyang kumapit at naging determined na manalo. Naalala ko tuloy yung babae sa Mark 5 na 12 years nang dinudugo. 12 years ng suffering, ng waiting, ng searching for healing. Pero nung dumaan si Jesus, hindi niya pinalagpas yung opportunity, hindi siya napigilan ng kondisyon niya o ng opinyon ng tao. Kahit tinuturing siyang unclean, hanggat hindi niya mahawakan yung laylayan ng damit ni Jesus. Nagpursige siya. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan lang dumaan ang opportunity na yun. Ganon din si Jacob mga kapatid. Noong ma-realize niyang hindi ordinaryong tao yung kaharap niya, he seized the moment. Kumapit siya, nanatili siya, hindi siya bumitaw. Sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Grabe yun, no, mga kapatid? Yun ang larawan ng holy desperation. Hindi lang desperation sa blessing, kundi desperation sa presence ng Diyos. Dalangin ko, maging desperado din tayo na ma-encounter ang ating Panginoon. Dahil alam natin na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sumasagot siya sa panalangin at tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya mga kapatid, kagaya ni Jacob, huwag kang tumigil sa paghahanap sa Kanya. Huwag kang tumigil sa paglapit, sa pananalangin, sa pag-worship, sa pagbabasa ng word at fellowship hanggat hindi mo na nararasan breakthrough na pinangako niya. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang laban ni Jacob ay hindi lang physical wrestling, kundi spiritual wrestling. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, tunay na laban, we are not fighting against flesh and blood, kundi spiritual forces. Kaya madalas akala natin tao o sitwasyon ng kalaban natin, pero meron pa palang mas malalim na battle behind that. Kaya ni Daniel, di ba, na 21 days siyang nananalangin bago dumating yung sagot? Hindi dahil hindi siya narinig ng Diyos, kundi dahil may spiritual forces, may spiritual resistance at timing na kinoconsider ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na delayed ang sagot ay inactive si Lord. May ginagawa siya mga kapatid sa likod nito na hindi natin nakikita. Even if we can see it, He's still working. Even if we don't feel it, He's still working. At kaya bakit nakipagbuno si Jacob buong gabi? Dahil tinuturuan siya ng Diyos na ang blessing ay hindi laging instant. May mga breakthrough na kailangan ng consistency, persistence, at patient endurance. Kaya huwag tayong titigil mga kapatid. Huwag kang titigil sa pananalangin ha, sa pag-worship at pagtitiwala at ganun din sa paglilingkod at sa paghahanap sa Diyos. Si Jacob hindi bumitaw kahit hindi pa siya nababago o may immediate result kasi faith is not passive. Sa gitna ng wrestling, doon lumalabas ang tunay nating karakter. Yung pruning, yung refining, hinuhubog tayo ng ating Panginoon kapatid bago dumarating ang breakthrough. Ang pagpapala, ang blessing ng Lord ay dumarating hindi kapag bumitaw ka, kundi mas matinding pagkapit sa Diyos. Kaya sa ating 5 days of prayer and fasting mga kapatid, makipagbuno din tayo sa Diyos. Hindi para pilitin siya na sagutin ang ating mga panalangin, hindi para baguhin ang isip ng ating Panginoon, kundi hayaan niyang baguhin tayo. Dahil minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi pagbabago ng sitwasyon o sagot sa ating mga panalangin, kundi ang pagbabago ng ating puso sa tapat na pananalangin.
At yon ang nangyari kay Jacob. Kahit dumaan ka kapatid sa pinaka-darkest season ng buhay mo, hindi ka nag-iisa, hindi ka matatakot dahil kasama mo ang Diyos at ang presence niya ang magbibigay comfort at protection sa gitna ng laban. Psalm 23 verse 4, Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen?